Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kila Esmeralda Gonzalez ng Hong Kong, Aurora Ponciano ng Lipa, Batangas, Marquez Filipa ng Benice, Italy, Umiko Love ng Japan, Elvira Publico ng Santo Domingo, Nueva Ecija, and Doris Gutierrez ng Bamban, Tarlac. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Salamat po sa inyong mga comments. Na-appreciate ko po kayo. Thank you po. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa The Forgotten God. Madalas po nakakalimutan natin yung Santong Spirito na nananahan sa atin. Dapat po araw-araw conscious tayo. At marirealize natin, na yung Banal na Spirito lagi palang nangungusap sa atin. Hindi naman kailangan audibly na bumubulong sa atin kung paano tayong kinakausap ng ating mga kaibigan, ng ating mga mahal sa buhay. Hindi kailangan na naririnig mo audibly. Madalas ang Santong Espiritu talaga ini-impress sa ating puso kung ano yung mga dapat nating gawin. Kailangan lang nating maging conscious, aware sa presensya ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Now, pag-aaralan po natin ngayon ay The Spirit Empowers the Church. Kahapon po pinag-aralan natin yung regeneration. Yung regeneration, ito yung isang taong patay sa kasalanan, unable to respond, pero kailangan maibalik sa Panginoon, binuhay ng Santong Espiritu upang yung tao na yun magkaroon ng relasyon sa Diyos. Magkaroon ng, makonvict at humingi ng tawad at manumbalik sa ating Panginoon. So the Spirit regenerates dead sinners. Ngayon naman po, the Spirit empowers the church. Hindi lang po yung people of God ay binuhay ng Panginoon spiritually, ng Santong Espiritu spiritually, in-empower pa. In-empower para magkaroon ng para makapaglingkod sa ating Diyos at makapaglingkod sa bawat isa. Sabi po dito sa Acts chapter 1 verse 8, ito po ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad. But you will receive power. Meron po talagang empowerment na nangyayari. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Now, yung Holy Spirit po, hindi po natin maihiwalayan sa Spirit's empowerment. Meron talagang pagpapalakas, meron talagang kapangyarihan. Now, yung kapangyarihan ng Santong Espiritu, ito ang magdudulot sa atin upang maging matapang na saksi. Nakikita niyo po rito yung word na witnesses, mga saksi. Ibig sabihin, merong spiritual or divine empowerment when it comes to witnessing. So, ano po yung witnessing? Yung witnessing po kasi, ito po yung pagpapatotoo patungkol sa Panginoong Jesucristo. So, ito po yung una nating katuruan. The Spirit gives power for witnessing. Now, tanong ko po sa bawat isa sa atin, tayo po ba ay nagiging patotoo sa ating Panginoong Jesucristo? Pag sinabi po kasing witness, naranasan mo, na-experience mo yung Panginoong Jesucristo, at ikaw ay nagpapatotoo na si Jesucristo nga ay kumikilos sa buhay mo, natanggap mo yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, na bago ka, now you want other people to experience the same. Now, yung mga disipulo po, they have encountered the Lord Jesus Christ, the resurrected Lord. Ang Panginoong Jesucristo, dati sobrang gulong-gulo yung isipan nila, hindi nila alam kung anong nangyari sa buhay nila. Merong isang Messiah na sinundan nila, sumunod sila sa Messiah na to for how many years? And akala nila, mag-establish siya ng kaharian dito sa lupa na, paano mag-establish yung normal na mga tao. Pero ang nangyari, pinatay siya, ipinako doon sa krus, gulong-gulo yung isipan nila. And then on the third day, nung nasa libingan ng Panginoong Jesucristo, muli siyang nabuhay, nakita to ng mga disciples. Yung pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, ito ay nagsasabi ng katotohanan. Kumbaga, ito ay nagpapatotoo na lahat ng mensahe ng Panginoong Jesucristo tunay at totoo at galing talaga sa Diyos. Kasi walang taong nag-resurrect, walang taong namatay at muling nabuhay maliban sa Panginoong Jesucristo. Ito ay katunayan, selyo ng mensahe ng Panginoong Jesucristo ay tunay at totoo at nagmula talaga sa Diyos, at ito ay nasaksihan ng mga disciples.
Now, sabi ng Panginoon Kristo sa kanila, magiging powerful witnesses kayo. Nakita nyo ako, nangyari ito. Nagkaroon talaga ng resurrection. Now you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses. Kayo yung mga tagapagpatotoo ko. Saan daw? Una sa Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. So the Spirit gives power for witnessing. Kaya mga kapatid, kung na-encounter talaga natin ang Panginoon Kristo sa ating mga buhay, unang-unang epekto niyan sa atin, magiging powerful witness tayo ng Panginoon. Magiging tagapagpatotoo tayo na na-experience ko si Lord. Naunawaan ko yung ebanghelyo. Now, kapatid, ikaw, mga kaibigan natin, mga kapamilya natin, we want them to know the power of the gospel as well. We want them to know Jesus as well. So, meron pong empowerment for witnessing. Minsan, nahihiya tayo, minsan nahihirapan tayo mag-share. Pero, pangalawang puntos natin, the Spirit gives words to be spoken. Ang Santong Espiritu ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na sasabihin natin. We just have to open our mouth. Sabi po ng ating Panginoon Kristo sa Matthew chapter 10, sabi niya sa kanyang mga alagad, nung sinugo yung kanyang mga alagad, when they deliver you over, do not be anxious how you are to speak or what you are to say. Nagpa-prophesy ang Panginoon Kristo sa mangyayari sa hinaharap. Sabi niya, do not be anxious how you are to speak or what you are to say. For what you are to say will be given to you in that hour. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. May experience po natin yan pag mayroong pinakausap sa atin si Lord. Tapos talagang sinimulan natin ibukas yung ating bibig. Yung Santong Espiritu ang kikilos sa atin upang mag-provide sa atin ng mga sasabihin natin doon sa tao na yon. Exactly kung ano yung gusto ng Diyos na marinig ng tao na yun upang makakilala siya o mailapit siya sa ating Panginoon. Sabi dito, huwag kang mag-alala kung ano sasabihin mo o paano mo sasabihin ito. For what you are to say will be given to you. Kung ano yung sasabihin mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. So the Spirit gives words to be spoken. At isang halimbawa po niyan, pagdating sa Acts chapter 4, sabi dito, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them. Ito po yung mahalaga yung puspos ka ng Santong Espiritu, tapos nagsasalita ka. I hope sa ating pakikipag-usap sa ating kapwa, no? Lalo na pag nag-share tayo ng gospel, pinapatotohanan natin ang Panginoong Kristo sa ibang tao. Talagang puspos tayo ng Santong Espiritu, filled with the Holy Spirit. Kasi kung ano yung nag-feel sa atin, yun yung lalabas sa atin. So si Peter po sabi dito, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them. Nagsimulang nagsalita si Pedro, nagsimulang mangaral si Pedro, habang siya'y puspos ng Santong Espiritu. Now, when we are guided by the Holy Spirit, yung Holy Spirit din talaga yung magbibigay sa atin ng salita na dapat nating sabihin. So, the Spirit gives words to be spoken. And number 3, the Spirit gives gifts for service. Ang Panginoong, ang banal na Espiritu ang nagkakaloob sa atin ng mga kaloob upang makapaglingkod tayo sa Diyos. So, ganyan po, no? The Spirit empowers the church. The Spirit gives power for witnessing, the Spirit gives words to be spoken, and the Spirit gives gifts for service. Now, marami pong mga verses sa Bible patungkol sa spiritual gifts. Hindi ko po alam kung anong status natin ngayon, no? Kung na-discover na ba natin yung mga spiritual gifts natin. Sa 1 Corinthians chapter 12, makikita nyo po yung mga ilan sa mga spiritual gifts. Dito po sa Romans chapter 12, ganun din po. Sabi po rito sa verse 6, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully, etc., etc. Marami pong mga spiritual gifts na mga passages sa Bible. Maganda po ma-discover natin. Ako po, ang spiritual gift ko talaga ay teaching. So, yan yung ginagawa ko. At ginagamit ko yung teaching, yung pagtuturo upang makapaglingkod sa Panginoon
at sa maka-encourage sa ating sa kapwa ko mananampalataya. So, meron pong mga spiritual assessment online. Mag-iiwan po ako ng link right below this video. Tingnan nyo na lang po, no, kagaya nito. Sulat nyo na yung pangalan nyo, email address, and then may mga questions dito. Madidiscover nyo po yung spiritual gift nyo, ano yung binigay sa inyo ng banal na spirito, nakaloob upang magamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. So, check nyo na lang po, ano. Now, lahat po ng mananampalataya, meron talagang spiritual gift or gifts na magagamit natin upang makapaglingkod sa ating kapwa at mapalakas yung church, yung people of God. So, tandaan po natin, the Spirit empowers the church. Kasi po yung church ng Panginoong Jesucristo, yan yung pinagmarcha niya na talagang disipuluhin ang lahat ng mga bansa. At yung buong mundo ay mapuno ng mga sumasamba at mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Now, paano po natin i-apply ito sa ating mga buhay? Number 1, embrace your identity as a witness. Kailangan po nating yakapin yung identity natin bilang tagapagpatotoo ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, ganun talaga sa Bible, no? Hindi ang Bible ang mag-a-adjust sa atin. Tayo ang mag-a-adjust sa Bible. Hindi ang Panginoon ang mag-a-adjust sa atin, kundi tayo ang mag-a-adjust sa Panginoon. Maybe marami sa atin, no, pag nagde-devotion, gusto natin, something na ganun kasi madalas sa maraming mga Christians, I just want to feel good. Pero sa mga devotions natin, sometimes hindi ganun eh. Hindi feeling good eh. It's about adjusting ourselves. Kung ang sinabi ng Biblia ay maging powerful witnesses tayo ng Panginoong Jesucristo, tayo yung mag-a-adjust doon. At minsan yung mga adjustments natin hindi comfortable. Maraming sasabihin yung Biblia na hindi talaga tayo magiging komportable. Kaya sa mga devotions natin, hindi talaga komportable, no? Laging meron tayong mga adjustment na gagawin para sa Panginoong Jesucristo, para sa paglilingkod natin sa Kanya. And being a witness is an adjustment. Na ako pala, meron pala akong identity, tayong lahat, identity, na maging witness. At ang Santong Espiritu ay isinugo sa atin upang manahan sa atin, upang maging witness tayo ng Panginoon. Ano po yung witness? Tagapagturo. Tinuturo natin si Jesus Christ. Totoo to. Totoo ang mensahe ng Panginoong Jesucristo. Naranasan ko ang Panginoong Jesucristo sa aking buhay. I want you to know Him as well. Embrace your identity as a witness. And number 2, just open your mouth and let the Spirit speak. Hayaan natin ang Santong Espiritu mangusap sa atin. At napakasarap sa pakiramdam na ginagamit tayo ng Diyos upang maipalaganap yung ebanghelyo dito sa lupa. Just open your mouth and let the Spirit speak. Sabi po sa Bible, no? Huwag kang mag-alala. Huwag kang masyadong mag-worry sa mga sasabihin mo. At that point in time, yung mga words bibigay sa iyo ng Diyos. Sabihin mo lang doon sa tao na yon, sa makausap natin. That's part of the Holy Spirit's empowerment. And number 3, use your spiritual gifts for edification. So, highly encouraged, no? After this devotion, lalagay ko yung link sa baba ng spiritual gifts assessment. Sagutan lang natin. Mga questions lang yan. I have the ability to organize ideas, resources, time, and people effectively. Sagutan lang natin 1 to 5. I-rate lang natin yung ating mga sarili. At dito, lulutang dito, ano ba yung gift na binigay sa atin ng Diyos? At kung ano yung gift na yun, yun yung pwede nating ipaglingkod sa church, sa people of God. Now, so use your spiritual gifts for edification. Na mahaba pong topic ito, no? Pero, we only have 15 minutes. Pero I hope sa 15 minutes na yun, marami tayong matutunan. At ito makatulong talaga sa atin sa paglago nating spiritual. Now, para po sa ating discussion, how can we become the Spirit's mouthpiece today? Paano tayo magiging tagapagsalita ng Santong Espiritu ngayong araw? So, sagutin po natin ito sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for the gift of the Holy Spirit in my life.
I know you give me power to share your love and truth with others. Help me to be a bold witness for you, trusting that your Spirit will give me the words to say. When I feel unsure, remind me to open my mouth and let the Spirit speak through me. I thank you for the gifts you've placed in me. Help me use them to serve others and build up the church. Let my life be a reflection of your love and grace. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa kakatuwang natin sa devotion natin na ito, si Sister Melanie. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.